Praise the Lord. Hallelujah. Magandang hapon po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah. At sa mga kasama po namin sa YouTube at FB Live, samahan niyo po kami magpuri sa ating Panginoong Diyos sa buhay. Hallelujah. Masiglang umawit sa Kanya. Amen. Umawit sa saliw ng tugtugan at sumayaw at tayo'y maglundagan. Siya sa pangit ng buong kalakasan at ikisigaw ang kanyang kabutihan. Bisa pa, masiglang umawit. Masiglang umawit sa saliw ng tugtugan at sumayaw at tayo'y maglundagan. Siya sa pangit ng buong kalakasan. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan, kaya't dapat ipag-iwang ang kanyang kabutihan. masiglang umawit. Masiglang umawit sa saliw ng tugtugan at sumayaw at tayo'y maglundagan. Siya'y sambahin ng buong kalakasan at isigaw ang kanyang kabutihan. Sa lahat ng oras, Sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan, kaya't dapat ipag-iwang ang kanyang kabutihan. bisa pa. Sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan. Mga puso natin, Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan, kaya't dapat ipag-iwang ang kanyang kabutihan. sa lahat ng oras, Sa lahat ng oras, siya'y maaasahan. Ang pag-ibig niya ay laging nananahan. Mga puso natin ay pinupuno ng kaligayahan, kaya't dapat ipag-iwang ang kanyang kabutihan. Aawitan ng pasasalamatan, sa buhay ko'y tanging ikaw lamang. Umagsilat ng bigay ng kulay, alam ko, Jesus, ikaw lamang. bisa pa. Aawitan ng pasasalamatan, pagsamba ko ay aking iaalay. Sa iyo na nagbigay ng buhay, alam ko, Jesus, ikaw lamang. Ikaw lang ang nagbigay ng buhay, ikaw lang. Umibig sa akin tunay, ikaw lang. Iwanag ko ng taglay, wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Ikaw lang ang nagbigay ng buhay, ikaw lang. Umibig sa akin tunay, ikaw lang. Iwanag ko ng taglay, wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Aawitan kong pasasalamatan, sa buhay ko'y tanging ikaw lamang. Pumansin at nagbigay ng kulay. Alam ko,
ng tunay. Ikaw lang, liwanag kong taglay, wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Misa pa. Ikaw lang, nagbigay ng buhay. Ikaw lang, umibig sa aking tunay. Ikaw lang, liwanag kong taglay, wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Ikaw lang, nagbigay ng buhay. Ikaw lang, umibig sa aking tunay. Ikaw lang, liwanag kong taglay, wala nang iba. Jesus, ikaw lamang. Malakas sa palakpak sa Diyos sa buhay na umibig ng tunay. Hallelujah! 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 Sa iyo na nagbigay ng buhay, Panginoon. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Nararapat lamang sa dakila mong pangalan. Aming Jesus. Salamat, O Diyos, sa presensya mo na lagi mong pinararanas. Naririto kami, Panginoon, upang sambahin at dakilain ang pangalan mo. Maghari ka sa lugar na ito. Purihin ang Diyos. Sambahin ang pangalan niya. Sambahin natin siya. O Panginoon, karapat dapat ka. Alayan ng pagsamba. Papuri ko. Kapayapaan namumula sa iyo. Kaligayahan na kamit sa piling mo. Minsan pa kapayapaan. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hanapin pa. Wala nang nanaisin pa, kundi mamalagi sa piling
Isa pa ang kapayapaan nagmumula sa'yo. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan ay nakamit sa piling mo. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalaki sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo. Papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisip ang puso ko sa piling mo. Wala nang iba. Wala nang papantay. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisip ang puso ko sa piling mo. Wala nang hanapin pa. Yes, Lord. Wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin. Wala nang hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalaki sa piling mo, aking Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. sa'yo, Jesus, ang aming papuri. Maaari ba nating itaas ang ating kamay?
Nagsamong mapalapit sa'yo, nag-aalab sa aking puso, pagmamahal sa'yo. Dahil ikaw lang ang Panginoon. Ating ideklara, dakila ka. Dakila ka, dakila ka, ika'y Diyos na banal, sa puso ko'y maghari ka. Dakila ka, Dakila ka. dakila ka, sa'yo alay ang aking pagsamba. Sasama-sama nating awit. Dakila ka, dakila ka, ika'y Diyos na banal, sa puso ko'y maghari ka. Dakila ka, dakila ka, sa'yo alay ang aking pagsamba. Dakila ka, dakila ka, Ika'y Diyos na banal. ika'y Diyos na banal, sa puso ko'y maghari ka. Dakila ka, dakila ka, sa'yo alay ang aking pagsamba. Sa'yo alay ang aking pagsamba. Sa'yo alay ang aking pagsamba. Hallelujah. Oh, we give you praise, O Lord. Tunay nga po, O Diyos, sa iyo alay ang aming pagsamba. Maraming pong salamat sa oras na ito at sa pagkakataong ito. Pinagtipon mo kami sa lugar na ito upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Ama, sa pangalan ni Jesus, batid mo ang aming buhay. Batid mo po ang aming mga nagdaan na araw sa aming pumabuhay, O Diyos. Kung meron ka man pong nakikita sa oras na ito na hindi mo ikinalugod, kami po ay tiklob tuhod at humingi ng kapatawaran, Panginoon. Linisin mo kami tugasan ng banal mapangirang dugo ng aming Panginoong Hesus at tunay nga pong maging karapat-dapat ang bawat isa sa amin, Panginoon. Nasamahan mo sa pamagitan ng Espiritu sa lugar na ito. Nabatid na namin, Panginoon, sa aming buhay. Kung wala ka sa aming buhay, wala kaming magagawa.
at presensya mo lamang, O Diyos, ay sapat na sa amin, O God. Kaya, Panginoon, hawakan mo po ang oras na ito at ang kanaganapan, Panginoon, sa maiksing oras na aming pong pagsasama sa lugar na ito. Nawa mapuspos ang bawat isa ng iyong kapangyarihan, mapuspos ng kagalakan, aalis ang bawat isa, Panginoon, satisfied in the fullness of your Spirit, O God, in the mighty name of Jesus. Bless us indeed, Lord, at dalangin namin, Panginoon, ang malayang pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu at ginagamit namin ang aming kapangyarihan upang sabihin sa kaaway, Panginoon, at sa lahat ng kanyang mga galamay, wala kayong magagawa sa lugar na ito. Kami ay anak ng Diyos at walang sino man makakapagduro sa amin na ikondina ang bawat isa amin sapagkat kaming lahat ay pinatawad, minahal at patuloy na nililinis ng aming Diyos na buhay. Thank you, Lord. Anoint your word, Lord God. Let your will be done today. Hide me in the shadow of your cross, O God. And I pray, let only your word and not mine, O Lord. Hallelujah, be uttered today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos at sabay po tayong umupo. Sabayan na po natin ang pag-upo ng mahinahon. At magandang hapon minsan pa. Welcome po sa ating service at purihin po ang Panginoon maging sa mga nasa ating YouTube channel and live ng FB, sa lahat po na ating mga portal, na wow, equal anointing ang iparanas po sa atin ng Diyos sa hapon pong ito. Praise God! Ngayon po, ang tema ng atin pong church ay welcoming the presence of the Lord. Ano po? Dahil kapag may presence ang Lord sa ating mga buhay, kayang-kaya natin ang lahat. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, kasama natin ang Diyos. Kaya yan. Praise God. Matthew 11 verse 28, a very familiar verse na alam kong memory verse nyo po yan, kinakanta at inaawit natin. At ito po ay pinamagatan ko pong, come to me, an invitation to true rest. Halika kayo sa akin, sabi ng Panginoon, ito ang imbitasyon sa totoong kapahingahan. Matthew 11:28 says, come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. Praise God for the reading of His Word. Come to me, ang sabi niya, it is a universal and unqualified invitation. Ibig sabihin universal, katawagan para sa lahat. Wala po itong unqualified, wala po itong itinatangi. Ano mang kulay, ano mang lahi, taga saang ka man, ano mang sekta, ano mang relihiyon, ito po ay imbitasyon ng Panginoon para sa lahat. Amen? It is said for everyone to come to Jesus. Bakit? Or why? Because He fully understands human struggle. Dahil higit na naunawaan ng Panginoong Jesus ang struggle o kahirapan ng tao, paghihirap ng tao. Ano po, na dahil si Jesus mismo ay naging tao. Because He wants to familiarize Himself with the sufferings and struggles of men. And He knows our suffering, our striving. Alam niya kung ano yung ating mga pagpapagal, alam niya kung ano yung ating mga binabata na kahirapan or mga problema sa ating buhay. At siya ay puno ng kahabagan. He is merciful on man's ways and efforts, at lalo higit in their pursuit towards godliness. Lalo na yung pagpapagal ng tao upang habulin ang buhay na magiging makadiyos. Amen po ba? Maraming ginagawang paraan ng tao, pilit na inaabot ang Diyos. Kaya yung mga yon tinatawagan ng Panginoong Yesus. Hindi lamang yun ang mga napapagal physically, but those who are trying to be godly in their lives. They are being invited here by the Lord. And trying hard to be holy. Lalo na po yung mga hirap na maging banal. Pinipilit na maging banal sa anumang kaparaanan, makyat sa bundok, kumain ng malinis na pagkain, nagpa-fasting, ganyan. So these are being called out by the Lord
Tinatawagan lahat. Yet, hindi does not condemn. Hindi siya nagkukondina ng mga tao. But He invites all who are tired. Iniimbitahan niya lahat ng mga pagod, yung mga weary, mga nababagabag, yung mga sawa ng mabuhay. Meron po ba? Wala dito yon. Meron po ba? Yung mga sawa na sa buhay, sila iniimbitahan ng Diyos. So bali, tigit sa lahat, they are those who are burdened, yung mga nabibigatang lubha, no, to come to Him. Now let us reflect on the Word of God. Una, yung salitang weary. Ano ba ibig sabihin ng weary? Ito yung mga physical exhaustion and mental exhaustion. Isip, katawan, napagod na. Fed up, yung mga ayawan na. Ayoko na. Fed up maging yung kanilang mga hopes, no? Ayaw nang umasa. Lagi ka na lang nangangako. Ayoko nang umasa. Yan, yung mga ganun. Yung mga pagod na sa kasinungalingan. Those lies, you are tired of those lies. And physical or mental weakening, yung mga pagod sa physical at mental sa kanilang mga kaisipan dahil ayaw na nilang mag-isip, suko na. But more than physical exhaustion, Jesus is calling those who are weary and burdened in the heavy load to live by the law and religious performance. So higit po sa mga pagod, physical, tinatawagan dito ng Panginoon yung mga napapagod sa kanilang pagsunod sa batas. Hindi yung batas ng tao na inano natin, kundi yung batas ng the old Levitical law na being followed by the Jews, na sila'y pagod na sundin ito. Ano po? For the religious performance. Bukod kasi sa 10 Commandments, meron pang mga ordinances, decrees, and laws on how you eat. Tama? Kain ka lang ng mga isda na may kaliskis. Huwag kang kumain ng mga isdang walang kaliskis. Tama naman po yun scientifically dahil yung kaliskis daw po ay proteksyon ng laman ng isda against all the chemicals of the sea, lalo yung mga mercury, ganyan-ganyan. Huwag kayong kakain ng mga gumagapang, dahil yan ay marumi, kaya hindi rin tayo pinapakain ng mga, mga gumagapang? Ahas. Which is talaga namang dapat na sigurong hindi kainin for the sake of the temple, no, ng Panginoon. Huwag kayong kakain ng mga hindi nag-split hoofs, yung hindi naghati, yung kanilang mga paanan. Ayun po ba? Ang daming ordinance ang Lord, or ang Bible, or the law, the Levitical law. Kapag ka ikaw ay nakahawak ng patay or nagpunta sa patay, hindi ka banal, hindi ka malinis. Do not touch things that are dirty. Ayan po ba? Or unclean. Yan. Ang tawag sa Bible are unclean. Marami po, pag ikaw ay may monthly period na babae, ikaw ay bawal pumunta sa assembly because you are unclean. Kag meron kang mga rashes sa katawan mo, no, may mga sugat-sugat or mga tumubong alipunga siguro or kung ano yan. Ay, alipunga sa paa pala. Yung mga ringworm sa katawan mo, you are unclean and you cannot come to the assembly. Ang dami, di ba? Marami yun. Kaya, ay yung mga iba naman ay paimbabaw ang kanilang pagsamba sa Panginoon. Kaya sabi nila, halik kayo sa akin. Hindi kayo sa akin. Kayo sa akin. Yung mga kayo'y pagod na. For their religious performances. Outward. Scientifically, pwede ng mga manlinis sa pagkain. Pero kung iugnay mo sa relihiyo, iugnay mo sa spiritual, hindi naman yung mga kinakain ang magpapasama. Tama po ba? Sabi ng Biblia. Kung hindi yung mga inilalabas. Dahil yung kinain mo, ilalabas mo. Amen? Hindi ko na ulitin. Sa mga Pero yung inilabas mo mula sa sarili mo, yun ang magsasama. Kaya kung naglabas ka ng maganda, ginto, yun, wisdom.
Pero pag naglabas ka ng masama, yun yung laman ng puso mo. Kaya hindi yung papasok mo, kundi yung ilalabas mo. It's not about food. Kasi kung ganun lang, ang kabanalan ay napakababaw naman. Hindi na binibigyan ng importansya ang ginawa ng ating Panginoon. So yun ang mga weariness in life. Second, yung word na burden. Sabi natin, burden. Ang pag sinabing burden ay pabigat. Feeling weighed down. It's a feeling weighed down physical, mentally, due to heavy load. Sa mga mabibigat na pasanin. Sa mga nabibigatan sa buhay dahil ginagawang araw ang gabi para lang mabuhay ang pamilya. Pagod na sila. Diba? But more than those heavy loads, those who are guilty. Tinatawagan dito those guilt for the responsibility or struggle, but more than physical load, Jesus is calling those who are well load down or weighed down by sin. Yung mga nababagabag dahil sa kanilang mga kasalanan. Yung mga nabibigatan dahil sa kanilang konsyensya binabagabag ng guilt or man-made religious obligations. Yung mga man-made, no? Sumali sa relihiyon, nakala umigay ang kanyang buhay, yung pala'y kulto, sige, tanggalin mo lahat ng kayamanan mo, pumunta ka na sa bundok at mamundok ka na, doon ka na mabuhay. Kumain ka na lang ng mga ugat-ugat at dahon-dahon. Hindi na pwede yung kayamanan, abandon your wealth. Magpakalbo na lang kayo at magsuot kayo ng bawal mag-makeup, dapat ang suot nyo mahabang puti. Nakakapagod na mga religious obligations. Pag nagkasala ka sa isang religion, sabihin sa'yo, ito ang gawin mo. Magdasal ka ng 10 abi-abi. Ayan po ba? May isang driver po kaming nasakyan nung nandun po kami sa Malaysia. Driver ay Muslim. So, tinabayan ko po siya sa harapan at tinanong ko kung ano ang practices and how will they get their salvation or ano ang doktrina nyo patungkol sa salvation just to start the conversation. Hindi ko naman siya binanatan agad na, alam mo, brother, I am Christian. Kasi sabi nga ni Pastor, there are many ways to catch the cat. Parang maraming paraan para so para lang just to maging lighten yung conversation, tinanong ko kung ano ang paraan ng kanilang kaligtasan. Ang dami po nilang paraan. Anong mga religious practices nyo? Ang kaligtasan nila, pag namatay ka, hindi pa sila ligtas. Meron silang 5 stages na dadaanan. 5 stages. At kailangan, pag ikay nabubuhay, sabi niya, you need to be good. Doon ko siya inuli, then you are good. Then you're not committing sin, ha? You're good. Tumawa siya ng tumawa. No. That's not what I mean. Siyempre, bata ako, makasalanan din ako. Sabi niya ganyan. So, to cut the story short, sinabihan ko siya at tapos tinanong ko, we need to pray. Akala ko 3 times a day lang sila. Pero 5 times a day. Diba? Ang burden naman nun. Pero sa atin, anong sa atin? Mga Kristiyano, pray without ceasing. Mas mahirap yata. Walang patid na panalangin. Sa kanila, 5 beses na manalangin. So, you need to go to the temple to pray. Yung iba kasi mga religion, ganun. Kapag malapit ka sa templo, papasok sila sa templo, doon sila manalangin. Pero hindi naman natin sila kinikriticize. Kung hindi iniimbitahan natin sa mas magaan na practice of being with Christ. Amen po ba? Lalo na ka-YouTube tayo. But then, so yun sinabi niya sa akin. Hindi naman sabi niya, we need kung ano man ang ginagawa mo, pray ka, ganyan. 5 times yun, may oras ang kanilang prayer. So then, nabanggit ko rin sa kanya, ganyan. So, and then, na-realize ko dito, maraming ang mga religious practices ang tao na nakamandato sa kanilang doktrina, sa kanilang relihiyon.
Okay? So move back to another word, yung pong sinabing rest. No? Rest. Or sometimes yung burden of religious obligations because the Jews, ang mga Hudyo, they fear God. Takot sila sa Diyos. Sumusunod sila sa Diyos out of fear. Sumusunod sila sa Diyos out of fear dahil takot sila maparusahan. Hindi na out of love. We follow or we obey God out of love, not out of fear. So yon, nakita yon ng Panginoon sa kanila. Religious practices dahil kailangan nilang bumili ng mga mahal na mga hayop para ihandog sa kanilang kasalanan. Di ba? Bigat nun. Kailangan nilang bumili ng mga hayop. Pero modern sila. Time ni Jesus, bumibili na sila. Hindi na yung galing sa farm nila na ino-offer nila sa Panginoon. Ginawa nilang easy ang pag-worship sa Lord. Bumibili na lang sila sa templo. At yun ay kinagalit ng Panginoon. Ayaw nila. Ayaw niya. At nakita niya yon. So next is rest. Rest means take a break. Tigil. Tigil trabaho, tigil gawa para magpahinga. It cease from labor. But, figuratively speaking, rest is a promise. Ang pahinga o ang rest, ito ay isang promise. Kaya sabi niya, come to me, you who are weary and burdened, and I will give you rest. Yun. So, yun ay pagpunta mo sa Panginoon, ang promise niya ay rest. But it is not just a physical rest that you will sleep 7, 8 to 10 hours a day. Hindi lang yung rest na ikaw ay matulog, kundi ito po ay inner peace. Inner peace, that means freedom from guilt, freedom from religious and emotional burdens, rest for the soul. Pahinga ng kaluluwa. Hindi lamang physical, but it is a deep spiritual renewal. Amen po ba? Dahil kapag peaceful ang kaluluwa, ang katawan ay sumusunod lamang. Pero kapag ang kaluluwa ay pagod sa pag-iisip ng kanyang kasalanan, pati ang katawan po ay napapagod din. But a renewed soul, ang spirito at kaluluwa na na-renew, yan po ay nagdadala sa ating physical body na masigla tayo. Amen po ba? If you are robust in your spirit, you are also robust in your physical. Hindi mataba ka, kundi yung masigla ka, masaya ka. Amen po ba? Parang wala akong kausap pa. Tingnan mo yung katabi, masaya ka ba? Abay mo. Kainantok na yata. Ora de peligro. Masaya ka ba sa Panginoon? Amen. The joy of the Lord is our strength. Amen. Praise God. So it's not just physical, but deep spiritual renewal. Ayan. Come to me, you who are heavily laden or burdened or weary and burdened, and I will give you rest. Let's go to the next verse. 29. Take my yoke upon you. Take the yoke of Christ. Take the yoke upon you. Yoke is a wooden farming tool placed on the shoulders of two animals to walk and work together. Yun po yung tawag doon. Ano yun? Kawil? Pamatok yan eh. Lika nga brother, dalawa kayo. Example tayo, dalawa. May starring kayo sa ano. Dalawa kayo, lika. Pantay ba kayo? O yan, ganyan. Magkaganyan sila. Ganyan. And then you walk together. Upo na kayo. Salamat sa performance. Yan yung kawil, ano po, na wooden po yan nilalagay, lalo sa mga baka, kalabaw, ganyan. Sa kanila double eh. Sa atin yata, isahan lamang. Yung prescription ng Bible is double. Lagayan sa animal
To, ngayon, ano yung sabi ni Jesus? Take my yoke. Hindi yan yoke. Nakita natin kanina. To take the yoke of Christ is to work in partnership. To work in partnership with Him and walk in submission and discipline. So yung dalawa, kailangan lumakad silang forward, sabay. Na-imagine nyo kung pag gusto nung isa papunta doon, yung isa papunta doon, anong mangyayari? Madadapa sila? Subukan kaya natin. Na. So, hindi pwede. Kaya sabi niya, take my yoke. Kayok kita. Kayok mo si Jesus. Isama mo si Jesus sa buhay. Para, sabi ganon, take my yoke to work in partnership and walk in submission and discipline. Discipline ang yoke ni Jesus. The yoke is not slavery. Hindi ka para maging alipin ng Panginoon. It is discipline with direction. Ito ay disiplinang may direksyon. Ito ay submission na may purpose. Magpapasakop ka dahil may dahilan, may purpose ang Lord sa ating buhay. Amen po ba? Anong purpose ng Lord? What is the purpose of God and plans of God in our life? Plan to? Parang dito magagaling Plan to prosper. Ano pa? To give hope and a future. Kapag ang Diyos ang nag-purpose at nagplano ng future mo, tiyak, maganda. Amen po ba? Kaya huwag kang lalaban sa kalooban ng Diyos. Kailangan take His yoke. It's not a slavery, hindi po ito kaalipinin ng Panginoon, kundi bibigyan ka niya ng direksyon. Bibigyan ka ng magandang purpose, plano, at higit sa lahat, obedience with peace. Susunod ka ng may kapayapaan. Amen po ba? Because this is the peace that passes all understanding. Sabi nga po ng John chapter 14 verse 27. Now, learn from me. After you've taken the yoke of Jesus, you learn from Him. Why? Because Jesus is a teacher. Tama po ba? Jesus is a teacher, rabbi. What He wants us to learn from Him is gentleness and humility with obedience. Kung merong example na kailangan nating matutunan na example of obedience, that is Jesus Christ. Because He obeyed the will of God even to the point of death. Na hindi naman natin kailangan ikamatay ang pagsunod sa ating Panginoon. He wants us to learn from Him. What we will learn from Jesus is His gentleness. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. So what we will learn from Jesus is His gentleness, His humility, and His obedience. Gentleness. When we say gentleness, is a strength under control. It is power under control. Napapasupil na kapangyarihan at nasusupil na kalakasan. Amen po ba? A strength to control. Minsan yan ang problema natin. May power ka, pero hindi mo makontrol. May strength ka, pero minsan walang control. Lalo pag ikaw ay nape-pressure na sa mga bagay-bagay. We have a hand that strikes. Ang Panginoon, sa totoo lang, kung ayawan na sa Lord, pwede na niyang gunawin ang mundo para tapos na. Wala na tayong problema. Siya rin, wala na problema. But God is gentle. Hindi niya pag inugunaw ang mundo, because of His gentleness of heart, binibigyan niya ng pagkakataon ng tao ay mag-repent. Kayang-kayang hagupitin na ng lahat ang mga korap na tao.
Na wala nang pinag-usapan kundi korupsyon sa ating bansa. Kayang-kaya ng hambalusin ng Diyos lahat. But because He is gentle and He controls His anger, He controls His power, ayun po ba? Siya po ay nagpapahinuhod for the sake of His mercy to men. Kailangan ba ang Panginoon na kapag tayo ay nagkasala, hambalusin ka na lang ng Panginoon at pagkatapos ay wala na. Minsan dinidisiplina din tayo ng Lord pero He has the power to discipline us pero He is also gentle to heal us or mend our hearts. Amen? So, hindi po katulad sa atin, struggle ko rin po yan kasi I am a reactive person. Yung po pag reactive, yung bang talagang, yung hindi pa dumapo yung salita, sinasalo mo na at binabalik. May ganun po akong attitude, laking palengke. Talaga naman po kasi laging palengke ako. Pero yun ay binabago ng Panginoon. Amen po ba? Praise God. Hanggang ngayon, struggle pa rin po yun. Pero yan ay akin pong... Kasi natutunan ko, hindi lahat ng nasa isip mo, karapat-dapat putungan ng corona. Not all that is in your thought is worthy of crown. And not all of your emotions is worthy of stage. Sabi gano'n, hindi lahat ng laman ng emosyon mo, kailangan bigyan mo ng entablado para i-perform mo. Hindi lahat ng nasa isip mo, kailangan putungan mo ng corona para i-praise mo. Iniisip ko, paano ba kagagantihan? Hindi mo sabihin na, ay, corona para sa iniisip mong paghihiganti. Galit ako! Hindi mo kailangang ilagay sa stage, entablado yung galit at mag-perform ka, galit ako! Ganun. Bibigyan ka ng entablado. Amen po ba? So, ibig sabihin, hindi lahat ng iniisip mo, gagawin mo. Hindi lahat ng nasa isip mo, ibubulalas mo. Kasi you will learn from Jesus, His gentleness. Galit na galit ka na. Kailangan mo nang ibato lahat ng mahahawakan mo. Pero dahil ikaw ay nakapamatok kay Kristo at matutunan, anak, gentleness. Sasabihin mo, at yun daw po ay isang paraan para mahimasmasan at magkaroon ng break sa iyong utak. Bumuntong ikaw, huminga ka ng malalim at mag-pause para yung isip mo ma-reset. At mapigilan, tinuturo ko lang kasi karanasan ko po yan, mapipigilan yung emosyon mo na bubulalas. Amen po ba? Kaya hindi lahat ng nasa isip ay kinokoronahan, hindi lahat ng nasa damdamin ay binibigyan ng pagkakataong mai-release o mailagay sa entablado. Praise the Lord. Now, Jesus, you will learn from Him gentleness and you will learn from Him humility, humble in heart. You know? What is humility? It is servanthood. Papapakumbaba. Dahil si Jesus, anak ng Diyos at Diyos na totoo, pero bumaba para maging tao at magsilbi sa tao. Bagaman siya ay Diyos, Master, kung siya'y tawagin ng kanyang mga disipulo, pero naghugas siya ng paa ng kanyang mga disciples. That's humility. At minsan ang tao, mahirap magpakumbaba. Amen po ba? Minsan, hindi mo naman intensyon na magyabang. Pero dahil sa gusto mong i-display lahat, nagiging hambugero at hambugera. Hindi naman halata. But sometimes we need to test our actions because sometimes it's silently we are displaying. Kasi ang Lord nakakabasa eh. Bigyan ko kayo halimbawa sa karanasan ko. Namatay ang nanay ko the time. So lamay yan, lamay. Nag-i-entertain ka ng mga tao. Itong kapatid ko, nistorbo ako. Sabi, ganyan. Pinapapunta ba ako doon para magtrabaho or something?
Ang sagot ko sa kanya, pera ko lahat yan. Muntak nang mag-antada. Pera ko lahat yan. Sabi kong gano'n. Wala akong intensyon. Sa galit ko lang na iniistorbo niya yung usapan. Alam niyo, inambol ako ng Panginoon. Nalubog kaya ako sa utang. After that incident, nag-struggle ako sa finances and I became bankrupt. Panginoon, sabi ko, wala ako intensyon Wala ako intensyon Kailang makaka-argue ka ba sa Diyos? Sino dito nakiki-argue kay Lord at nanalo? We cannot argue with God. Ang itinuturo lang ng Panginoon, hindi mo kailangang magyabang. Dahil ang puno, bago lumaki, nauuna sa ilalim yung ugat. Amen po ba? Matatag sa ilalim bago lumabas na maganda. Hindi lahat ng mga ginagawa kailangang i-display. Kasi hindi mo man ay intensyon, pero minsan nagiging ganon ang dating. Hello? Hindi ko sinasabi mamahilig mag-post dyan. hindi yun. Pero parang ganon. Ay, hindi talaga, hindi. Basta servant to ang pinag-uusapan dyan. Minsan ayaw natin na maging servant. Amen po ba? Gusto natin tayo yung pinagsisilbihan. You shouldn't be comfortable being served. Kailangan hindi ka komportable na pinagsisilbihan. Dapat mas komportable ka na ikaw ang nagsisilbi. Dahil ikaw ay Kristiyano na. Amen po ba? Mahal niyo pa ba? Tutuloy ka po ba? O tapusin ko na? Hambalusan to Pero, obedience. Yan. Tuto tayo sa Panginoon. Tuturuan tayo ng Lord. Pag nakipamato ka kay Kristo, tuturuan ka niya ng gentleness, that is power under control. Tuturuan ka niya ng humility, that is servanthood and submission. Tuturuan ka ng Panginoon na maging obedient. Spell obedient. O mayroon kong spelling yung iba. What is the middle word of obedience? Die. Sabihin mo sa katabi mo, mamatay ka sa iyong sarili. Mamatay ka sa iyong sarili. Yun ang ibig sabihin ng obedience. Self-denial. You want something. But Lord, talaga naman. Sige na lang, Lord. Gusto mo Gusto mo, ayaw ko, gusto ko na rin. Ayaw mo, gusto ko, ayaw ko na rin. Yan yung nakipamatok kay Kristo. Walang karapatang umayaw. Kay Lord, pag sinabi niya, yes, sir. Yes, Lord. Amen po ba? Dahil pag ipipilit mo, di mag-suffer ka ng consequence. Pero alam mo ba na mahal tayo ng Diyos? Parang hindi kumbinsido yung iba. Alam niyo po ba na mahal tayo ng Diyos? Palakpakan natin ng Diyos. And then he said, learn from me, then, for my yoke is easy and my burden is light. Ang aking pamatok ay madali at ang aking pasanin ay magaan. So being yoked is to work and walk together, not on the opposite direction. Being obedient to Christ, walking side by side, makes it easier for us. Mas madali kapag sabayan kayo na lumalakad ng Panginoon at hindi naghihilaan. O hindi mo tinatanggal ang iyong pamatok at naglalakad kang mag-isa, naiiwan o nauuna ang Panginoon. Kailangan sabayan kayo ng Diyos.
No, it makes us easier. Why? Because He carries the load with us. May kasama kang nagdapapasan. Minsan nga ang Lord, pinapasan ka na eh, di ba? Tayo na ang pinapasan ng Diyos eh. The burden becomes bearable. Ang mga kabigatan natin or mga loads natin mas nagiging bearable or nagiging kayang-kaya. And the journey becomes enjoyable. Do you enjoy your journey here on earth? Do we enjoy being with Christ? Yan ang tatak ng totoong Kristiyano. Masaya siya kahit may pigati. Ayaw na nilang mag-amen. Masaya tayo kahit may pigati. Ang Kristiyano pag may problema, hindi halata. Tingnan mo yung katabi mo. May problema siya? Hindi halata. Ang ngiti ang gante nga eh. Ay po ba? Saya-saya. Dahil totoo yung kantang buhay Kristiyano ay sabi mo sa demonyo, be! Saya-saya kaya namin. Pag may problema, bring it on! Ang dami ko problema, bring it on! Why? I have Christ with me. Amen. Let's go, Lord. Let's fight them, Lord. Let's do it, Lord. Alam mo, masalamat kayo kung may problema kayo eh. Pasalamat kayo kung mayroon kayong mga struggle sa buhay. Huwag lang yung consequence of sin. Pero if the struggle is a test of faith, and if the struggle is test of obedience, if the struggle is test of patience, then rejoice. Because God is building our character. And God is preparing you for a promotion. Ayaw niyong ma-promote? Sige ba, na ka nang ma-burden, brother. Ikaw lang sumagot. Thank you, Lord. Kasi, ang sarap magbata ng problema, sa totoo lang. Dahil ang Diyos napakalapit. Ang Lord nangungusap. Ang salita ng Diyos, very sharp. Swak agad. Aywan ko lang. Pero ang ano naman po ay dumadating, natatapos, may dadating, natatapos. Amen? Tapos ikaw yung tumatatag, gumaganda, yumayaman. Uy, ang saya nyo sa yaman ah. Oh, yes! Sinabing yaman, ang saya nila. Bago kayo maman, dumaan ka muna sa kahirapan. At may sagot sa kahirapan. Alam mo yung daan? Makipagkontrata kay Kristo. Amen. Yan ang sagot sa kahirapan. Kaya kung kahirapan lang, huwag kang mag-struggle. Sumunod ka sa Panginoon. Amen po ba? Yun. Ang buhay, di ko naman sinasabi laging hayahay. Pero masaya nga dahil may kasama ka. Huwag kang umiyak na para bang kawawa ka. Kasi this is not a pity-pity party with God. It's something that you will do it together for victory in Christ. Amen po ba? The burden becomes bearable and the journey becomes enjoyable. Conclusion na tayo. Baka ako'y maano na doon sa likuran. So respond to Jesus' invitation. Rumispondi ka sa imbitasyon ng ating Panginoon ngayon. Come to Him. Are you burdened? Are you weary? Come to Jesus. He is a gentle shepherd. Isa siyang pastol na may mahabaging puso.
a faithful companion. Matapat, nakatuwang ang Diyos. Maaaring kaibigan, pwede kang iwan yan. Lalo kapag wala ka nang maibigay na pakinabang. Unti-unti silang lalayo. Tatawagan po pala, hindi ka nasasagutin. Alam nilang pagati mo, sabi nila baka ito'y mangutang. Praise the Lord, hindi ka niya iiwan. Never will I leave you, never will I forsake you, Jesus said. He is no slave driver. Ang Panginoon hindi mapangalipin. His gentleness is inspiring. Ang gentleness ng Panginoon is so inspiring that though you sin, He's there to forgive ang Lord. Huwag ka lang namang magkasala at madapa sa pare-parehong kasalanan. Madapa ka sa isang pagkakamali, bumangon ka, i-restore ka ng Diyos. Amen po ba? Dahil nasa lupa pa tayo, imperfection pa yung nandito sa atin. But because of God's gentleness na nire-restore tayo, na-i-inspire ka na lalong maging mabuti. Because God is changing you from glory to glory. Amen po ba? Kaya ang gaganda nyo eh. Ay, hindi lahat gwapo yung iba. Kasi God is changing us from glory to glory. Huwag mo lang ilubog ang sarili mo sa mali. Kasi papangit ka. Sabihin mo sa katabi, malakas magpapangit ang kasalanan. Pati yung tulog gisingin mo, malakas magpapangit ang kasalanan. Punta ako sa isang opisina ng gobyerno. Sinabihan ako, ganito, kailangan ko. Mio, sabi ko, Panginoon, tingnan mo siya. Tanda na korap pa rin. Yung computer niya, nakaganito na siya. Dikit na talaga. Paano ko magbasa ng dikit na dikit? Tanda na, korap pa rin. Ang pangit niya, Lord. Sabi ko sa Panginoon. Yung isa naman, pumunta ako. Hindi ko na sasabihin kung saan opisina ng gobyerno. Nakaganito siya. Pero nagtatrabaho. Piso ang tubusan dito, sabi sa akin. Yung piso po, 100,000. Nagtatrabaho pero hindi completely disabled. Kaya kailangan pa niyang tapusin yung kanyang pagsisilbi sa gobyerno. Ano yung itsura niya? Nagaganyan. Ay sabihin, nanghihingi. Pero ano na siya, disabled na. Yung parang napilayan na, pero disabled na siya, pero nakaganto yung kamay. Habang yung isang kamay nagtatrabaho. Nanghihingi pa rin. Sabi ko, Panginoon ko, patawarin na aming pamahalaan. Amen po ba? Ang pangit, nagpapapangit ang kasalanan. Sabi mo ulit sa katabi mo, nagpapapangit ang kasalanan. Kaya wag kang mabuhay sa kasalanan. Wag tayong mabuhay sa kasalanan. Because God changes us from glory to glory in Christ. Okay lang magkamali, wag kayo matakot. Okay lang bumagsak, wag kayo matakot. Sasaluhin ka ng Diyos. Wag ka lang madapa ng paulit-ulit sa pare-parehong pagkakadapaan. Bawa kasalanan, ginawa mo, siguro naman sa ika-5, 3 beses, ika-5, ika-6 na beses, mahiya ka na. Sabi mo, Panginoon, magtitino na ako. Tapos masusunod ka na naman na ibabata sa iyong buhay. Ang mahalaga, lumalaban ka ng maayos. Amen po ba? Christ's presence, ang presensya ng Panginoon, it gives us the motivation. Binibigyan niya tayo ng motivasyon or encouragement to carry on. Despite the odds that the life on earth may bring, there is no other life worth living than a life with Christ. Wala pong buhay na mas higit na masarap at magandang maging ikapamuhay, kundi ang buhay na kasama si Kristo. Amen po ba?
May hahanapin ka pa ba sa buhay na to? Wala na. Nasa atin na lahat pag nasa atin ang Panginoon. Amen po ba? Kaya kung tayo'y pagod and striving, carrying Jesus alone, carrying our burdens alone, come to Him. Lapit ka sa ating Panginoon. In His presence, you will find rest, strength, and renewal. Amen po ba? Kaya po sa oras na ito, let us respond to the calling of God. You may not be guilty, but you need the touch of God in your life para kang ikaw ay, you feel like ang God ang layo sa iyo. Parang ang hirap mong manalangin, ang hirap mong magbasa ng Biblia, hindi mo maintindihan, hindi mo makuha ang revelasyon. Kaya minsan, mas nauuna na gawin yung mga bagay-bagay na hindi kalooban ng Diyos kaysa sa mga bagay na gusto ng Lord. Hirap kang manalangin, hirap ka, come to Jesus. Come to Jesus and He will restore and renew in our spirit. Amen? Let's all rise in the presence of the Lord. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. Kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan. Kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aawit, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Respond to Jesus' call to come to Him. Huwag tayong magkunwari sa Diyos. Lumapit ka at umamin sa Panginoon na kailangan mo siya. Sabi mo sa Lord, kailangan kita, Panginoon. Kukunin ko ang pamatok mo, Lord. Lalakad ako na kasama ka. Panginoon, hindi ako pupunta sa kanan kung hindi ka pupunta. Hindi ako magkakaliwa kung hindi ka kakaliwa. Lalakad ako, Lord, na kasama ka.
Talk to Jesus. Talk to Jesus. And feel the warmth of God's love for you today. Feel the warmth of God's love for you today. In your presence, in your presence, sing it to Jesus. There is peace. In your presence, in your presence, there is joy. Let me linger, let me stand in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. Sing it to Jesus with love. In your presence. In your presence, In your presence, there is peace. In your presence, in your presence, there is joy. let me linger, let me stand in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. Let me linger, let me stay. Let me linger, let me stay in your presence day by day, till your likeness may be seen in me. Till your likeness may be seen in me. Just linger. Just linger in the presence of the Lord today. Take away your burdens. Anak, hindi mo kailangan mag-isip. Ang kailangan mo lang isipin ang kabutihan ng Diyos at pangako ng Panginoon. Anak, sinasabi sa iyo ng Panginoon, hindi mo kailangan balikatin. Kasama mo ako. Nababata ng iyong mga kabigatan. I give you a time to commune with the Lord right now. Experience and hear the voice of God. Experience the presence of God in this place. Alisin mo ang maskara at pagkukunwari. Aminin mo sa Diyos that you are wretched, that you are a sinner. You may be beyond repair, but God can repair you.
Just trust the process of God in your life. Holy Spirit, be with your people today. Holy Spirit, minister to your people. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father God in heaven, thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your invitation. Thank you for your invitation to come to you. Yes, we are weary and burdened, but we still come to you. We will take your yoke, O God, and we will learn from you. We will learn how to be gentle. We will learn, Lord, how to obey and be humble. We have so many mistakes, Lord, but thank you. Your gentleness is our motivation to move on, to be changed from glory to glory in Christ Jesus. Let me linger. Let me stay in your presence day by day till your likeness may be seen in me. Aspire the presence of God. Let me linger. Let me linger. Let me stay in your presence. Day by day. Day by day. Till your likeness may be seen in me. Be seen in me. Let me linger. Let me stay. Let me linger. Let me stay, Jesus. In your presence. Oh, day by day. Until your presence Your light may be seen in me. may be seen in me. For the last time, let me linger. Let me linger. Let me stay in your presence day by day till your likeness may be seen in me. This is our prayer. Maybe, oh God, may we be like you, gentle in heart, humble in spirit, obedient to God, obedient to our Father, obedient to your word, obedient unto thee, oh God. Lord, bless your people today. May you bless them indeed in all areas and aspects of their life. May you unleash the burdens, Lord, that they carry. And in the mighty name of Jesus, we declare and release victory in Christ. Hallelujah. Victory upon victory in Christ. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Sorry, communion po pala. Sige po, let's have our Holy Communion. Kala ko victory na tayo. Mamaya pong victory declaration. Okay, let's go to the Holy Communion. Father God in heaven, thank you for the Holy Communion. Sinabi mo po sa iyong salita, Panginoon, that as we partake of your of this ordinance, Lord, we remember, oh God, yung ginawa mo po sa krus ng Kalbaryo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Bless these communion elements and bless the ushers, Panginoon, na magdi-distribute nito. We give you thanks, we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen.
tinapay ng buhay, kunin mo, makibahagi. Ito, tinapay ng buhay, kanin mo, makiisa. Yan ang katawang pinayubay upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawang naghirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, makiisa. Yan ang dugo dumanak upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay tumigis. Itaas po natin ang tinapay. Basahin ko lamang po sandali ang scripture. 1 Corinthians chapter 11 verse 24. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." So alalahanin po natin ang ginawa ng Panginoong Hesus. Siya po ay nabayubay sa krus, nagkalasog-lasog ang ang kanyang katawan upang tayo ay gumaling sa ating mga karamdaman, dumanak ang dugo upang siya tumigis ang kanyang dugo upang tayo ay mapatawad. Kaya lagi po natin, pag tayo po nakikipag-communion or celebrating this Holy Communion, let us always reflect on what the Lord has done. At huwag na nating ibalik ang mga bagay-bagay na tinapos na ng Panginoon. Amen? Let us lift up this bread. Father God, in the mighty name of Jesus, we pray, bless and sanctify this bread. May you, Lord, incorporate your power to heal, Lord God, our physical bodies in this bread, Panginoon. Samahan mo po ng kapangyarihan mo upang gumaling ang aming physical na katawan. Inaalala po namin, salamat, Panginoon, dahil sa iyong katawang nagkalasog-lasog, kami ay nagkaroon ng kagalingan sa aming physical na karamdaman. Thank you, Jesus. We receive it by faith and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Verse 25, in the same way, after supper, he took the cup, saying, "This is the cup of the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Salamat, Panginoon, dahil meron kaming bagong covenant sa iyo na kami mga anak mo, Panginoon, sapagkat inampun mo kami bilang bahagi ng pamilya mo, Panginoon, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Thank you, Lord, because of the shedding of the blood, there is forgiveness of sins. Thank you, Lord, for renewing us today, that we will start fresh once again, Panginoon, na kami mag-uumpisang muli sa isang malinis na papel, Panginoon. Nawa hindi namin dudumihan ito sapagkat kasama ka namin sa pang-araw-araw namin buhay. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At sabihin natin sa Panginoon, salamat, Panginoon, Salamat, sa Panginoon. kapatawaran, Sa sa kaligtasan, at sa buhay na walang hanggan. Let's declare victory. Hallelujah, hallelujah. Isa papalakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. At purihin at sambahin ang Diyos na makapangyarihan.
Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala ko't pagsama ay lagi nararanasan, kailan may hindi nag-iisa. Pangako mo sa'kin, Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. pagpapala mo, Pagpapala ko't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. pagkat pangako mo, Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan. Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, ating ideklara, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapala ko't pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. kailan may hindi, Kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-iisa. hallelujah, sa Diyos ang papuri. Praise the Lord! Tayo po ba ay napagpala sa katuroang ating narinig? Amen. Praise God. At tayo po ngayon darako sa bahaging ito nating panambahan, ang pagbibigay. Sabi nga po doon sa title ng pinag-aralan natin, Come to Me, an invitation to true rest. Amen? So tayo rin, financially may mga kapaguran. Pagod na po ba tayong manghiram, mangutang, magbayad, mangutang, magbayad. Umiikot lang sa ganun, no? Pagod na tayong magbayad ng bills, no? Na habulin ang ating mga pangarap. No, amen. Ang Lord din po ay may invitation para sa ating mga napapagod na financially. Ang sabi po doon sa Malakay 3:10, hindi po ba? God is inviting us to give back to Him our tithes. Amen po ba? And to trust Him sa kanyang salita. Bring the whole tithe into the storehouse there, that there may be food in my house. Test me in this. Sabi po doon sa Tagalog, subukin niyo ako dito, no? Sabi po, may kwento po doon sa Matthew 7 kung saan po yung dyablo ay tinukso niya po yung ating Panginoong Jesus, hindi ba? Sabi niya doon, sige nga kung talagang anak ka ng Diyos, magpatihulog ka nga dyan kasi dinala siya doon sa tuktok ng templo sa Jerusalem. Sige nga kung anak ka ng Diyos, magpatihulog ka nga dyan kasi iingatan ka ng Diyos, papadala niya yung mga anghel para hindi ka masugatan yung mga paa mo. Ang sagot po ng ating Panginoong Jesus doon, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. Amen? Pero dito po, sa pagbibigay ng tithes, ang sabi ng Lord, subukin niyo ako sa pagbibigay, no? China-challenge tayo ng Lord na subukin natin siya sa larangan ng pagbibigay. At habang tayo po ay na-challenge din kung paano tayo nahihirapan. Amen po ba? Hindi naman lahat siguro dito sa atin parang okay lang, no, na yung 10%. Di ba? Kunyari, may 200,000 ka, 10% noon, 20,000. Masakit-sakit yun, ha? 20,000, dami ko na mabibili doon, di ba? Pero nasasaktan ka, na-challenge ka, pero kailangan mong ibigay kasi dyan mo napapatunayan yung pagtitiwala mo sa ating Panginoon. Amen po ba?
Kung pagod na po tayo sa kasya-kasyang buhay, kasya lang yung ating tinatanggap, no? Katulad ko po, empleyado ko, once a month lang po ako sumasahod. Yung iba sa inyong empleyado, 15:30. Ako, every 15th lang. So, anong petsa na ngayon? Nakalimutan ko na. 6 na. So, medyo grabe talaga, ang prayer na namin sa office, God will provide. Kasi malayo pa yung A15. No? Talagang kailangan pahabaan ng pasensya, tsaka pahabaan ng hindi ka nagugutom. No? Kumbaga, pero ang Lord is full of surprises. No? Kasi sa office, na-experience namin yan na, na biglaang may mga meeting. Kapag meeting ng lunch, may pa-lunch. Pag meeting ng merienda, may pa-merienda. O, di ba? May ref kami sa office, ang daming pagkain, di ba? Hindi na uubusan. Kaya, God is full of surprises, lalo na syempre sa buhay ko at sa buhay ninyo na mga tapat na nagbibigay sa ating Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, itong pagbibigay, ito po yung way ng Lord para i-bless tayo financially. Pero hindi lang syempre ito. Amen po ba? Yung 3 John 1:2, sinasuggest po nito yung connection ng ating spiritual well-being and overall well-being natin, including po yung physical health natin and prosperity natin. Sabi nga po doon, di ba, all may go well with you as your soul prospers. So dapat, pag lumalalim po tayong Kristiyano, dumadami rin yung ating pagpapala. Amen po ba? Hindi ka nagbibigay lang, pero iba yung iyong pamumuhay. Dapat magkasama yan, magkasangga, di ba? Sabi nga, it takes two to tango. So, lumalalim ka sa pananampalataya, pagkakakilala sa Diyos, sa pagiging Kristiyano mo, at the same time, dumadami naman ang iyong pagpapala. Amen po ba? Kaya po, kung tayo po ay pagod ng mag-worry at manghiram at mag-struggle financially, magtiwala po tayo sa ating Diyos. Sundin po natin siya sa kanyang mga salita sapagkat po tapat siyang nangako sa atin. Amen po ba? Sige po, hawakan po natin ang ating mga ikapu at atin po itong ipanalangin. Amen. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Sa pagkakataong ito na minsan pagagamitin mong aming buhay para po magbigay sa iyong ministeryo. Salamat po, Lord, sa mga pinagkaloob mo sa aming mga trabaho o negosyo, Panginoon, na kami may pinagkukunan para maibalik sa iyo ang aming mga ikaputulad ng sinabi mo, Panginoon. At kilala mo, Lord, ang bawat isang naririto sa lugar na ito, Panginoon. Alam mo ang aming mga pinagdaraanan. Alam mo, Lord, yung mga challenges namin, Lord. Maibigay lang sa iyo yung aming pangako, Panginoon. Maibigay lang sa iyo, Lord, ang aming ikapu, Panginoon. Narito po ang aming mga handog, buong katapatan at pagmamahal po namin ibinibigay sa iyo. At nananampalataya kami, Lord, na bubuksan mo ang durungawan ng langit, Panginoon. Kami po ay nananampalataya, Lord, that you will surprise us, Lord, with blessings, Lord, beyond our imagination, Panginoon. With blessings, Lord, na ma-enjoy namin at magbibigay sa amin ng comfort and freedom, Panginoon, na maranasan, O God, ang buhay na ganap at kasiyasiya dito sa lupa. Salamat, Panginoon, maging sa mga salaping malilikom. Dalangin namin, O Diyos, na paramihin mo ito, i-multiply mo, Lord, at magamit lamang ayon sa iyong banal na kalooban, Panginoon. Salamat, Ama. Minsan pa sa iyo pong lahat ng papuri, pagsambat, luwalhati, ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ito ang aming
tagumpay, tagumpay, tagumpay. Ito ang aming awit, awit ng tagumpay. Ito ang aming awit, pagkat ikaw ay buhay. Ito ang aming awit, awit ng tagumpay. Ito ang aming awit, pagkat ikaw ay buhay. Natagumpay kang hari, dapat sa papuri ang iyong mga pinili, isama sa parada ng tagumpay. Kami ay tagumpay sapagkat ikaw ay buhay. Jesus, higit pa sa mananagumpay sapagkat ikaw ay buhay. Jesus, kami ay tagumpay sapagkat ikaw ay buhay. Jesus, higit pa sa mananagumpay sapagkat ikaw ay buhay. Tagumpay, tagumpay, tagumpay. Kami ay tagumpay sapagkat ikaw ay buhay. Jesus, higit pa sa mananagumpay sapagkat ikaw ay buhay. Jesus, kami ay tagumpay sapagkat ikaw ay buhay. Jesus, higit pa sa mananagumpay sapagkat ikaw ay buhay. Tagumpay, 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 tagumpay. Sa Diyos ang papuri. Praise the Lord. Hallelujah. Misa pa palakpakan natin ang ating Panginoon. At tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating huling awit at panalangin. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Truly, O God, receive all our praises, worship. Hallelujah. Thank you, Panginoon. Hallelujah, Lord, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig. Salamat sa imbitasyon, Panginoon, na magpahinga, Panginoon, sa iyong piling. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming kapahingahan. Panginoon, salamat, O God, Lord, sa hapong ito na minsan pa nakasama ka namin, Panginoon, at nasamba ka namin sa pagkakataong malaman namin, O Diyos, madagdagan ng aming pananampalataya. Panginoon, salamat, O Diyos, at hayaan mo sa anak mong ginamit upang kami paalalahanan. Patuloy mo siyang pagpalain. Patuloy, O Diyos, hallelujah, ng anointing mo, O God, ay maranasan niya sa kanyang buhay araw-araw, Panginoon. And whatever endeavor, Panginoon, ang kanyang ginagawa, bless her, O God, and make her, O God, Lord, always a blessing to others, O God. Salamat din, O Diyos, sa iyong mga anak na kanina pang umaga, Panginoon, ay iyong ginamit, itinayo sa lugar na
ito, ikaw ay pagsilbihan. Nawa, O Diyos, ang patuloy na kasiyahan na magsilbi sa iyo ay maranasan ang buhay ng bawat isa sa amin. At patuloy, O Diyos, hallelujah, na ikaw, Panginoon, ang mag-protect, O God, Lord, at mag-bless sa bawat isa. Gayon din, O God, Lord, sa aming mga nakasama sa YouTube, O God, sa online, Panginoon, Facebook Live, O God, Lord, patuloy mo rin silang pagpalain. Abutin, O Diyos, hallelujah, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. At anuman, O Diyos, hallelujah, ang kanilang mga prayer, O God, Lord, sila man din ay bigyan mo, Panginoon, ng kasiyahan, ng answered prayer, O God. Kahit pahingahan, Panginoon, sa iyong piling, O God. At sa mga anak mo, Panginoon, na inuna, Panginoon, ng iyong kaharian sa araw na ito, patuloy, O Diyos, kami uuwi. Bit-bit, dala-dala namin, Panginoon, ang kasiyahan, Panginoon, ang kapahingahan ng imbitasyon mo sa amin. Nawa ito, O Diyos, ay maipamahagi namin, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, sa aming mga sariling pamilya, kundi, O Diyos, sa iba pa, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ng mga anak mo, O God. Salamat. We continue pray, O God, that you will protect every one of us, O God. Bring us back to our home, Panginoon, na mayroong kapayapaan. Dala ang pag-asa. Dala, O Diyos, ang iyong pagmamahal, O God, na ito, O Diyos, ay maibabahagi namin, Panginoon, sa aming mga buhay, O God, Lord, sa iba pa, Panginoong hindi pa nakakilala sa iyo. Continue, O God, to bless your people and continue, O God, hallelujah, to manifest, O God, your blessing, O God. Hallelujah, as we sealed, O God, and we claim and declare in our lives the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of your Holy Spirit. Always, O God, we claim this in Jesus' name. Amen and amen.